Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay! Kumusta na po kayong lahat? Muli po narito tayo sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. Tayo na bilang bayang sumisinta sa Mahal na Birhen. At kasama po natin muli dito si Brother Ivan Panganiban, ang ama ng lahat ng dambana. Hello, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. At syempre po, wag po natin kakalimutan, Happy Easter po sa inyong lahat mga kamanlalakbay. So tayo po ay nasa ano na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po everyone. Happy Happy Easter Easter! po, Father Nante. Amen. Viva! Mabuhay si Jesus! Brother Ivan, saan ba punta natin uli ngayong Easter? So babalik po tayo sa talagang ating pong minamahal po na dambana doon sa Tarlac, yung pong Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na alam po natin ay ano po ng ating Antipolo Cathedral at International Shrine. So kasama Yes. po muli natin, sino nga po ulit, Father, yung mga kasama din nating guests? Si Father Ato at si Sister Ces. Ang kasama natin last Saturday na podcast. Welcome, Amen. Father Ato, at welcome, Sister Ces. Welcome po, Father Nante. Viva la Virgen. Bibalabi rin po. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyong lahat, mga manlalakbay, at Happy Easter din po sa ating lahat. Happy Easter po, Sister. Prayer po, Damang-damang namin Sister pagkabuhay Father. ni Jesus. Simulan na po natin ang ating kwentuhan. Ito yung mga iniwanan nating tanong para sa second episode. Ano po ang kwento tungkol sa pagiging pandiocesis na dambana ng Our Lady of Peace and Good Boys diyan sa La Paz, Tarlac? Paano po na nakamit ng simbahan ang titulong ito? Noon pong taong 2005, nagkaroon po kami ng Marian exhibit dito po sa Diocese ng Tarlac at ginanap po dito sa aming parokya. Dumating po dito si Bishop Florentino Sinense at nabanggit niya pwedeng maging shrine itong inyong parokya. Ang aming pong parish priest noon ay si Father Hector Pamintuan at inaccept naman po niya yung challenge na gawing santuaryo ang aming parokya. Kaya doon po nagsimula sa pangunguna po ni Father Hector, sinamahan po namin siya at naging successful naman po kung January 3, 2006, naging santuario de Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje po ang aming parokya. Yung pala, Again pala yun, no? Talagang historic po ito at talagang obispo po ang nakapag-conceptualize sa inspired. kung ano, no? Diba, no? Um, Ma'am says, Father, no? Isa rin po magandang malaman po natin is, syempre, dahil ito po yung shrine, so mahalaga po yung buhay liturhiya doon po sa ating dambana, lalo na po doon sa misa, sa kumpisal. So, kailan po ba nagaganap itong mga pagdiriwang po na ito sa inyong dambana at paano po nyo na-encourage yung mga pilgrims lalo na para po makapagsimba at maumpisal po dyan? Okay. Okay, so sabi nga ang liturhiya, ito ang selebrasyon ng misteryo o mga misteryo ng ating Panginoon Kristo. At ang liturhiya na pinagdiriwang namin dito sa sanktuaryo, unang-una yung pinakamahalaga ay yung Santa Misa, na kung saan araw-araw tuwing alas 6:30 ng umaga, nagkakaroon kami ng Santo Rosario, pagdadasal ng Santo Rosario, at pagkatapos noon, nagkakaroon kami ng selebrasyon ng Santa Misa. At ganun din, dahil ito isang sanktuaryo, yung mga gamit sa liturhiya, yun din ay pinaka-iingatan namin, inaayos at patuloy na pinagaganda. Buhat po nung dumating ako dito, napaayos na po namin yung tabernacle bilang puso ng sanktuaryo, yung mga vigil lamp, yung mga kandelabra, yung mismong imahen ng ating Inang Maria
at yung kanyang altar at iba pang mga imahen ay napaayos na rin natin. Tungkol naman sa schedule ng pangungumpisal ng mga parishioner, andun lagi at sinasabi ko sa kanila na pagkatapos ng misa, kung gusto nyong mangumpisal, ay i-approach nyo lang ako. Sa katotohanan, bilang pagpapahalaga sa sakramento ng kumpisal, isa sa mga proyekto na gagawin namin ay ang pagkakaroon ng magandang kumpisalan dito sa sanktuaryo. At tuwing First Friday, sa aming pagdedebosyon sa Sagradong Puso ni Jesus, sa aming Holy Hour, kasama din ang schedule ng pangungumpisal ng mga parishioners. At ngayon, Holy Week, andun din yung schedule ng pangungumpisal ng mga parishioners at mga pilgrims na pumapasyal dito sa ating dambana. Maraming salamat po, Father. Ayon po sa aspeto ng isang dambana, hindi lamang kinikilala ang shrine sa pagpapalaganap ng debosyon, kundi pati na rin sa misyon at aksyon. Ano-ano po ba yung mga programa ng mga charitable programs na ginagawa niyo po dyan na nauugnay niyo sa Mahal na Birhen? Dito po sa santuario, meron po kaming mga charitable works na ginagawa. Kasama po yung mga doktor, mga dentista dito sa La Paz at sa mga kapitbayan. Nagkakaroon po kami ng medical mission at dental mission. Pati po yung pagpapagawa ng salamin, nagkaroon po kami dito para sa mga senior citizens. Meron po kami ng pagpapakain para sa mga kabataan, lalo na sa mga street children. Yun po ang aming mga ginagawa. At siguro masasabi ko na rin po yung katikisin para sa mga bata. So hindi lamang sa aspeto ng kanilang physical, kundi rin po sa spiritual, pinangangalagaan din po through katikisin sa aming mga kabataan. Yun po ang aking ginagawa. Amen. And Muli po nating puputulin tong ating sharing, tong ating kwentuhan sapagkat bibigyan natin ng isang personal na sharing tungkol sa Mahal na Birhen. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. So narito po ulit tayo sa personal sharing po ng isa sa mga deboto ng Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje, ang Birhen po ng La Paz sa Tarlac. So narito po, syempre po yung ating pong talagang ginagalang po na lay historian dito po sa ating pong simbahan at siya po ay member ng Confradia de la Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje. Wala pong iba po si Ma'am Maria Francisca or Ma'am Ces Monzon. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa inyo, Ma'am Ces. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyong lahat, mga manlalakbay. Amen po. So bilang pasimula po natin, so paano po kayo nagdedebosyon sa Our Lady of Peace and Good Voyage po dyan sa inyo pong shrine sa Tarlac po? Wala pa po nung ako'y bata, nakagisnan ko na yung mother ko po na malapit sa ating Inang Maria. So ako rin po ay natulad sa kanya. So naging malapit din po ako kay Mama Mary. So ako ay naging bahagi ng Legion of Mary dito sa simbahan namin dito sa La Paz. At the Daughters of Mary Immaculate, ay DMI po. At nung ako po ay high school, naging member din po ako ng Sodality of Our Lady sa aming paaralan. So, kaya po sa mga activities itong mga organizations po na ito, ay natutunan kong magkaroon ng malalim na devotion sa ating Inang Maria. Natutunan ko din po ang pagrosaryo at pagsisimba ng halos araw-araw. Tatandaan ko po nung high school ako, kasi intern po ako,
Kung bang gigisingin ka ng madre para magsimba, maski po ng college, ganun din po. Um, Tapos po yung aking devotion kay Mama Mary, lalo pong pinagtibay simula nung January 2005. Kung Mhm. kailan ako po ay isa sa mga napiling miyembro ng Concabia de Nuestra Señora de la Paz y Buendiane sa termino ni Father Hector Panutuan. I really felt so lucky that time because para po I felt I was the chosen one. Kumbaga, sa loob po ng simbahan, sabi ni Father, lalapit siya sa kung sino yung mga mapipiling magiging miyembro ng Concabia. At hindi ko po alam kung ako yung magpapasalamat o ano, hindi ko alam ang feeling ko noon. Kasi bigla po siya naghinto sa harapan ko and I was given a letter. At ang laman po ng letter na yun, if you want to start mag-marry, if you want to become a member of the Concabia, you just have to wear white during the procession doon po sa fiesta ni Mama Mary. So, Ayun. dito po sa samahan na ito, nagkaroon kami ng mga mas matinding pag-aaral tungkol kay Nuestra. Nagkaroon din po kami ng mga gawain patungkol sa kanya, tulad ng pag-rosaryo bawat misa. Kami po ay na-assign sa umaga. Meron po kami ng procession every first Saturday. Modena, tuwing ng Sabado, at sa kanyang kapistahan, at sa mga iba pa pong kapistahan ni Mama Mary. So, ganda po nung inyo pong naging pag-share po ng inyo pong experience po, no? At sa pag ano po ng inyong karanasan bilang isang deboto po ng Mahal na Birhen, sino po para sa inyo ang Our Lady of Peace and Good Voyage dyan po ng La Paz, Tarlac po? Para po sa para po sa akin, Mhm. si Nuestra ay aking gabay at proteksyon sa aking paglalakbay sa mundong ito. So, ang feeling ko po, palagi siyang nandyan, always with me, guiding me, protecting me. Kaya kapag meron po akong mga dapat gawin, sa kanya ako lumalapit para maliwanagan po ako at malaman ko ano pa talaga dapat ang aking hakbang na dapat susundin para maging maganda ang magiging resulta ng aking bawat gawain. So, kung meron pong mga dapat pagdesisyonan, pamilian, kaya to make a choice, sa kanya rin po ako lumalapit at humihingi ng inspirasyon. So, isa rin pong napakalaking inspirasyon ni Mama Mary sa ating buhay. Siya ang tagapagdala ng kapayapaan. I really feel so at peace whenever I am with Mama Mary po. So, yun po Amen. yung kanyang role Opo. sa ating At buhay. siguro po ngayon, bilang panghuli po, no, ano po yung inyong parang karanasan? Parang bigyan niyo po kami ng isang special experience po ninyo na ito po yung talagang naramdaman niyo yung inyo pong devotion sa Our Lady of Peace and Good Voyage po. Nasabi ko nga po kanina, I always ask the help of Mama Mary, whatever I do every day of my life. So I really see a lot of small miracles in my life. Hindi po malalaki pero I attribute all of these to her. Katulad na lang po, naging ako ng protection sa kanya. Ako po kasi yung type ng tao na madaling madapa. So, para po palagi pag nadadapa ako, napipil ko po na parang nandun siya, sinasalo ako. So I'm really very, very grateful for the protection that she has been giving me. So yun po ang talagang palagi kong nararamdaman sa kanya. At ang pinakamalaki ko pong kahilingan nung pong pandemic, Mhm. ako sa tanda-tanda ko na ngayon lang po talaga nangyari ng ganung pangyayari sa buhay ko. And nung panahon po na yun, nagkataon na nagkahiwa-hiwalay po kami ng pamilya. Medyo malaki po yung pamilya namin. I have five kids. Yung isa nasa Pasig, yung isa nasa Tarlac, yung dalawa nasa Makati, at yung anak ko pong lalaki na mayroong pamilya. Kasi po birthday niya noon, nag-celebrate sila sa Boracay. At inabutan po ng
yung lockdown doon. Kaya po talaga, they stayed there for 40 days na hindi namin alam kung ano nangyayari. So, dalawa lang po kami mag-asawa sa bahay, tapos wala pa po minsan yun. Kaya parang ang hirap ng pakiramdam. So, mabuti na lang po meron online masses. So, I'm very grateful na meron po mga online masses. So, kahit lang siya sa online, nakakasama ko po siya, nagdadasal po ako. At talaga pong nag-grant naman po yung akong mga paghihingang. Nakauwi yung mga anak ko dito sa Tarlac, even po yung nasa Boracay. Yung pong sasakyan nila, iniwan po nila naka-park and fly sila sa Clark po. So, po 40 days na yun lang yung sasakyan nila. Hindi naman po namin sila masundo kasi pareho kami senior citizen na mag-asawa. Hindi po kami makapunta doon. And yung pong sabi sa akin ng anak ko, yung unang pag-click nyo ng key ng sasakyan nila, nag-start ng kagad at nakauwi sila ng kahit madaling araw na dito sa Tarlac. Ito talaga po malaking biyaya, malaking milagro sa buhay natin. Yun Amen. po. So Masasabi. maraming salamat po. Talagang punong-puno po yung experience po ninyo, no? So mga kamanlalakbay, sana po malaking matutunan po ninyo sa personal na experience po na ating deboto na si Ma'am Ces Monson. Muli po, magbabalik po kay Father Nante, Father Ato, at saka po sa ating po mga kamanlalakbay. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating lahat. Viva la Virgen! Maraming salamat, Sister Cess, sa yung sharing. At talagang nung pandemic, marami sa atin ang nasubok, pero hindi naman talaga tayo pinabayaan ng Diyos at ng mahal na Virgen. At Brother Ivan, tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Ano ba ang mga natitira pa nating tanungan, Father? Father Ato, no? So bukod po doon sa mismong simbahan, meron po bang mga facilities ng ating pong dambana na pwede po para sa kultura o catechesis, like may mga formation area po ba or parang museum para po mas lalo po mapakilala po ng mga pilgrims itong Our Lady of Peace and Good Voyage ng La Paz. Na-assign po ako dito, o in-assign po ako ng ating mahal na obispo noong December 11, 2021. Naalala ko po yung sinabi ni Father Nante dun sa pagwawakas na misa sa 28th conference ng Asosasyon ng mga Santuario sa Father Pio. At nasabi niya na sa maayos na pagpapalakad ng santuario, isa sa pinakamahalaga ay yung pag-aayos ng pasilidad ng santuario. Dapat maging maayos ito, malinis at maganda. Nung ma-assign po ako dito dahil kasagsagan ng pandemya, at alam po natin nung pandemya, walang masyadong tao ang nagsisimba. Nahirapan din yung bawat parokya sa pag-maintain ng kanilang simbahan. At gayon din ang naranasan ng ating sanctuary. Kaya yung ma-assign po ako dito, andun yung hamon sa akin at sa mga parishioners na maibalik yung dignidad ng dambana o ng sanctuary. Kaya sa loob po ng 2 taon na pagiging rector ko dito, ay 2 taon din po kami na nag-aayos, naglilinis, at nagpapaganda sa ating sanctuary. Ang una po na inayos namin kasama yung mga parishioners ay yung rectory ng sanctuaryo, pagkatapos yung sacristy, CR, at pagkatapos po ng CR ay yung ng buong simbahan. Inayos yung bubong, inayos yung kisame, at buong simbahan ay napa-repaint po namin
Yung wiring, napaayos namin, yung sound system, at yung mga images, kasama na po yung mga gamit sa liturgia. Gayun din po, napaayos din po namin ngayon yung aming museo na kung saan doon nakalagak o nakalagay ang mahahalagang record ng aming simbahan, mahahalagang gamit ng ating Inang Maria, at mahahalagang gamit ng ating simbahan. At katatapos din po na mapagawa namin yung aming bagong candle room na napakaganda po para pagkababa ng mga pilgrims, nandun na sa parking at pwede na po sila agad magdasal sa candle room at nandun ang napakagandang imahen ng ating Inang Maria. At sa buwan po ng Abril ay paggagawa naman po namin yung dating candle room at gagawing chapel ng Divine Mercy at Chapel of Saints. So marami pa po siguro ang improvement na ginagawa namin para makapagdasal ng maayos at madama ng mga pilgrims yung presensya ng Diyos dito sa ating dambana. Maraming salamat po, Father, at congratulations po sa mga improvements ng inyong facilities. Thank you Sa, po. Father, at Sister Ces, sa darating po na 2026, ipagdiriwang po ng inyong simbahan ay kasampung taong anibersaryo ng pagiging pandiyo. Ay, sorry, dalawa po pala. Dalawang po. Ulit. Sa Sorry darating po. po na Sa darating po na 2026, pagdiriwang po ng inyong simbahan ang kadalawampung taong anibersaryo ng pagiging dambana. At ito rin po ay kasabay ng taon ng pagdiriwang ng Antipolo ng 400 years ng arrival at 100 years ng kanyang canonical coronation. Meron ba kayong mga plano sa dambana upang ipalaganap lalo na ang debusyong ng titulong ito ng mga labirin sa buong lalawigan ng Tarlac at sa buong bansa? Sa darating pong ikadalawampung taon na anibersaryo ng pagiging sanktuaryo ng aming simbahan at sana ako pa po yung rector at yun din po yung aking 25th Wow! anniversary ng pagkapare. So may mga plano po kami at isa na po na plano namin ay magkaroon ng Episcopal coronation ang ating Inang Maria. Nasabi na po namin ito sa aming yumaong obispo, si Bishop Enrique Macaraeg, at pumayag po siya. Pero namatay po siya kaya hindi po ito natuloy, yung Episcopal coronation. Ganun din po, gusto po namin sanang gumawa ng coffee book table na kung saan yung lahat ng mga mahalagang selebrasyon, aktibidades, at pagdidibusyon sa ating ng Maria ay malathala dito para ipamagay din bilang promosyon ng debosyon ng ating ng Maria. At sana sa tulong ng mga parishioners ay lalo pa namin mapaganda, mapaayos itong aming sanktuaryo. Amen, Father. O nga pala, wala kayong bishop, ano? Baka ikaw na po bishop nun pagdating ng 2026. Opo, no? Brother Evan, ano huli nating tanong kay Father? Tsaka Yes, opo. Father Kasama po sa Atom. panalangin. Opo. Bale, Father Atom, Ma'am Ceso, bilang huling tanong po sa inyo, sa ilan pong mga salita, paano po ninyo masasabi na itong Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa La Paz ay isang tanda ng pananampalataya
para po sa mga taga-Tarlac at para po sa mga deboto na dumarayo po diyan? Ako muna siguro yung sasagot. Pagkatapos nito ay si Madam Ses. Alam natin na ang tanda ay isang bagay na ginagamit para ipahayag o ipakilala ang isa pang bagay. No? It is a sign. Kagaya ng watawat ng Pilipinas, ito ay isang tanda na may isang bansa na ang pangalan ay Pilipinas. Ang dambana na ito ay isang tanda ng pananampalataya na kung saan sa pamamagitan ng dambana na ito, andon at ipinakikilala at pinahayag ang presensya ng Diyos sa atin. So sana itong dambana na ito, tuwing pupunta at bibisita ang mga pilgrims ay sa pagpasok pa lang sa pinto ng ating sanctuaryo ay madama na nila ang presensya ng Diyos at makapangusap o makapagdialogo sila sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ito din ay isang tanda, sana, ng dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. At tanda din ito na sa pagbisita nila sa ating Inang Maria, ando ng isang ina na kasama natin sa ating paglalakbay, katulong natin sa ating paglalakbay, kaagapay, at bilang isang ina, kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Iyon marahil ang nagsisilbing tanda ng dambana. Amen. Si Sister Ses, kung sagot niyo dun sa huli nating katanungan. Ang ating pong santuario kung saan nandito si Mama Mary, para pong nakaukit na sa puso ng mga mananampalataya dito sa lakas. Kaya po kapag sila ay kahit saan sila naroon, hindi nila nakakalimutan bumalik po dito sa lakas para po dumalaw sa ating Inang Maria. Lalong-lalo na po kapag fiesta. Marami pong mga tagalapas na naninirahan na sa mga iba't ibang lugar, kahit na po sa ibang mga bansa. Pero dahil nandun po yung tanda ni Mama Mary sa kanilang mga puso, sila po ay bumabalik dito. Nananalangin, nananampalataya, nagpapasalamat sa mga biyaya nilang na natatanggap kay Mama Mary. Yun po yung nakikita po naging tanda sa aming mga mananampalataya. Amen po. Salamat, Padre Ato. Salamat, Sister Ses. At ngayon naman po, ano ang ating challenge, Brother Ivan, sa episode na ito? Ang challenge po natin mga kamanlalakbay, syempre po tayo pinagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Of course, let us not forget po to celebrate Easter and also to be one with prayer for peace and for the good of all. So lahat po tayo ay manalangin para po sa Easter season na ito at para po sa kapayapaan po ng buong mundo. Ang hindi po gumagawa ng ating challenge, ano po nangyayari, Father Nante? Pumapangit po. Ikaw lahat ng ating mga Tayo na kamuhay, ng challenge laging natin. gwapo at maganda. Amen. 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 Muli, Brother Ivan, maraming salamat at salamat kay Padre Ato, salamat kay Sister Ses, salamat sa buong sanktuaryo ng Biyaya ng Kapayapaan Mabuting Paglalakbay sa Tarlac. Salamat sa ating mga viewers. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy din at pag-share, pagbabahagi nito sa inyong mga personal Facebook accounts para patuloy natin mapalaganap ang debosyon natin sa Mahal na Birhen. At totoo mga kapatid, huwag natin kakalimutan na buhay si Jesus. Siya'y buhay na buhay, kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano na mga deboto ng Mahal na Birhen ay lagi ding buhay. Buhay sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, buhay sa pagpapahalaganap ng ating debosyon sa Mahal na Birhen, at buhay na buhay sa ating pagsasabuhay ng ating pinaniniwalaan at ng ating debosyon.
Hindi po tayo iniiwanan ni Jesus at ni Maria. Kaya wag din natin silang iiwanan sa ating buhay. Viva la Virgen! Viva la Virgen. Viva Viva la la Virgen! Ngayon po, hingin natin si Father Ato ng maiksing panalangin at pagbabasbas para sa ating mga kamanlalakbay. Manalangin tayo. O mahal ng Ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus upang sa kanyang awat habag kasama ng kanyang pagmamahal ng Ama, ay may padama niya ang banal na Espiritu upang tamasahin namin ang walang maliw na kalusugan ng kaluluwa at katawan. Mahal naming Ina at Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, sa iyong pamamagitan, iligtas mo kami sa kalungkutan ng buhay. Patatagin mo kami sa iyong pananampalataya. Pasiglahin kami ng iyong pag-asa at basbasan mo kami ng iyong pagmamahal at makamtan ang kasiyahan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At At sumayin. sumay rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye. Opo.